Network Entertainment. Hello. Tang inang yan. Bad trip eh. Hindi, alam mo nakakatawa dun. Hindi naman makita ng mga tao na ginawa. Tumatawa lang kami. Ay, para sa atin lang yan. Para sa atin lang eh. Ay. Yes, sorry may ginawa kaming, anong tawag dun? Outtake shenanigans, pare. Bago nagsimula tong deep dive episode na to. With the boys, pare. Nung in-envision ko yung deep dive, sabi ko, every other week, mayroon akong iba-ibang guest. Tapos pag-usapan namin iba-ibang hub. So far, wala pang guest na lumalabas sa bago matulog ethos. Totoo eh. Wala eh. So, tayo-tayo pa lang. And, Huwag ka maglala, Red. no. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Hindi mo kasi sinabi nung Ilang recording. weeks mo nang trip yung sabihin, no? Kasi sinabi ko lang sa Cool Pals eh, tapos natawa lang sila lahat eh. Hindi lahat. Hindi naman talaga lahat. Sarap nung ang ating bago matulog studio now with refreshments, pare. Parang nag-ships. mystery beverage. Hindi natin alam kung ano yan eh. Ano yan? Hindi natin alam. Kasi walang tinanggal namin level eh. Hindi ko alam kung ano yan. Kung ano yan. Pero gusto yung malaman kung ano talaga ito iniinom ko. Mountain Dew, baka naman. Bigyan mo naman kami Mountain Dew. Ay, konti lang. Bigyan niyo kami pera! Maging pera. Oo nga, nakikita ko yung mga ibang tao, mga influencers, binibigyan nyo sa kami. Hindi kayo binibigyan. Paano na kami? Dati nagsulat ako for Mountain Dew, by the way. Social media. Wait lang. Baka kailangan nila ng proof shot na ano eh. Na magaling kang uminom. Mukha nga nagsusoft drink. Sarap. Authentic eh. Authentic eh. May hangin. Oo. Tsaka kumukuha na sila ng mataba ngayon sa soft drink. Si Ninong Ray kinuha nila eh. Pero parang hindi naman siya kilala as mataba lang. Eh. Oo, magaling siya magluto. Sa bagay, totoo. Pero I think kung payat si Ninong Ray, hindi ako maniniwala sa kanya. Na magaling siya magluto. Oo. May mga magagaling naman na chefs na payat. Like, Si ano? Si Gordon Ramsay. Sir Gordon Ramsay. Mataba siya. Marco Pierre White. Oh, si Marco Mataba Pierre. rin si Marco Pierre White. Mataba siya. Lapit mo yun. Ay, sorry. Si Gusto, dun sa Ratatouille. Mataba yun. Mataba rin. Si John Favreau sa chef. Mataba rin pala siya. Mataba rin siya. Lahat talaga. Lahat ng chef mataba. In their own way. Okay. What a terrible start sa deep dive episode natin. Sobrang completely unrelated ng pinag-usapan. Pag-uusapan natin... Twice. Hindi pala. Gusto niyo ba magkaroon? Kanina ba ito eh? Sabi niya, sige, pag-usap kayo twice, di ako sama. So parang tayo na rin naman eh. Ayaw niyo ba? Kayong dalawa lang. Take over pa. Hindi, okay na kami. Okay na kami. Gusto niyo ba? Dito ka. Tapos doon ako sa pinakadulong. Pag-usapan niyo yung twice, tapos mag-cellphone lang. No one wants that. Hindi, may mga gustong... May mga nag-request ng twice episode. Kakagaling mo lang sa concert, di ba? Galing mo sa concert. No, kamusta? Saya. Wala bias ko, pero... What do you mean? Masaya. Hindi siya nag-attend. Pwede yun? Oo. Di ba may sakit siya? Napilay siya or some shit, di ba? Hindi ko alam eh. Dati yung Foo Fighters, nung napilay si Dave Grohl, dito nila yung ano. Hindi tuloy yung buong concert. Hindi, sorry. Nagkaroon siya ng throat thing. Dito na yung buong concert. Siya yung ano eh. Big Like vocals. 9 sila dito eh. Parang pag nawala isa, i-play mo na lang yung track eh. Iba gusto pang magana eh. Diba? Sinasabi mo ba, hindi siya importante? Hindi, importante siya. Grabe naman to. Ba't sila nag-proceed? Pag-usapan na nga natin yung topic. Oo nga, puta, hindi naman tungkol sa twice. Baka may makanood nito na sobrang Parang kinikiliti lang, Tapos kinikiliti lang namin yung balls. Pag-usapan na nila yung twice. Tapos maya, alam mo si Will Ferrell kasi. Ang topic ng deep dive nito ay, I would say, arguably, the best Will Ferrell film of all time. Paborito ko pa rin yung Talladega itself because it holds a special place in my heart. Pero, pound for pound, laugh per laugh. Pero talaga yun. The Other Guys. Iniyakan ko yung movie na to. Iniyakan ko yung movie, kakatawa. Kakatawa. As in, masakit yung chan ko. As in, nakakatawa, nirewatch ko siya after a lot of years. Ganun pa rin yung effect. Nakakatawa pa rin siya. Sana nga, pwede kang kumuha ng device para makalimutan lang isang bagay sa parte ng utak mo. You mean the neuralizer sa MIB? Pwede ba yun? Hindi Lahat yun eh. Lahatan yun eh. Hindi lahat. A specific part lang sa memory mo. Pero yung timeline siya. Timeline cut siya. Like, kunwari from this hour to this hour. Puta ko, timeline cut ko. Hanggang doon ako sa The Other Guys. Huli kong pinanood. Wala na, di ba? Sino si Kate? Sobrang brutal. Sino kayo? Oo, di ba? So, yes. The Other Guys. Love it.
Sana may device na pwede ko siyang makalimutan para pwede ko siyang ma-enjoy every time ko siyang panoorin. Ikaw ba, Andren? Napanood mo na ba The Other Guys? Yes, I love it very much. Kahit yung trailer pa lang na, kasi yung bait and switch ng trailer eh. Kala mo bida si The Rock Tama, kasi Samuel L. Jackson. Gagang ganda nun. Gago yung... Again, let's Okay. We will straightforward. talk about The Other Guys right after this very unnecessary deep dive OBV. And we're back. So, nag-burp ako. Dito na kami sa surface world. The Surface World. Ano yun? Hindi yun. The Surface World song ko. Kung may extra ka lang na May extra ka lang Ng voice. Ako yung Dan Soder na. May ano ka na rin ba? May theatrical play ka na rin ba? Tulad ni Chino Liao, pare. Ay, dude, yung Chinoys in Space, yung sa kanya. Yung ba? Gago panoorin natin. Chinoys in Space? Tangina, ang angas nun. Andun nga siya? Shoutout Chino Liao. Oo. Chinoys in Space. Shoutout Chino Liao. Para sa mga hindi nakakaalam, kami po ay may sakit. Kaming tatlo. We feel kind of stuffy. So medyo low energy. May zombie outbreak. May zombie outbreak at hindi namin inaamin nakagat kami lahat. Yun yung running theme namin. Nakita ko sa... Tapos every time na I'm just gonna get some air. Tapos i-investigate niya yung Yung ano niya, bite niya. yung bite niya. Tapos yung isang guy sa bayag. Tinitignan niya every time. Tapos ganda siya Paano siya nakagat sa bayag? Galing pa ba yung zombie? Panday, ulano yung zombie. Sinuchupa siya ng tao tapos bilang Nag-turn naging zombie. siya, Nag-turn siya mid-chupa. Si Lilith Matias zombie. Tangina. The Other Guys. The Other Guys Yes. is a ano siya? Body Cop? Sa Rotten Tomatoes 13%. 13? Hindi, joke lang. Gago. Sobrang taas siya sa Rotten I feel like people would say na yun nga ang best Will Ferrell. Tsaka pinaka-accessible din. Kasi kung Ganda hindi, may humor si Will Ferrell na talagang gumagana lang kapag fun ka eh. Oh, Pero yung Land of ito the- lahat gumagana. Yung Land of the Lost. Si Tangina, sama. Yorma. Yung pinaka nakakatawa na sa Land of the Lost, yung kinagat siya ng mosquito tapos sobrang hindi matay lang siya. 78% sa Rotten Tomatoes. 78. That's not bad for a comedy movie. I would say dapat ano siya, 102%. Oo. Ganda niya eh. From the start eh. Tawag doon, high action thing. Kala mo, hinipe up nila yung simula. Si Jensen and Highsmith. Kasi si The Rock eh. Isipin mo, si The Rock to ah. Fresh off his, like, nag-leave na siya ng wrestling. Fuck. Si full-time The Rock na to eh. Grabe. Tapos Samuel L. Jackson. So parang i-expected mo na talagang sila yung bida. Bilang namatay lang sila ng ganun. Aim for the bushes. Aim for the bushes. Today goes my hero. Merong part dun na sobrang tawan-tawa ako. Yung, hindi ko alam kung bakit tawan-tawa ako dito. Pero di ba nag-press con si Jensen and Highsmith? Tapos parang, Jensen and Highsmith, free hot dogs for life! Tapos lahat nag-cheer. Tapos, no free soda. I can't do it. Can't do it. Tapos parang, binubu siya ng mga tao. Tapos parang, taina ano to? Ganda. Yung mga punchline doon Okay, dito may extra mga eh, bobo no? lang eh. No? I can't do it. Yung pinakagusto kong part doon, nung bumagsak sila, tapos jump cut, to hard cut into funeral with bagpipes pa. Nakakatawa kasi parang, hindi ko alam, di ba dapat may bagpipes na pag may Scottish heritage siya? So I guess may Scottish heritage Oo, yung... siguro. Isa sa kanila. Isa sa kanila. Two Yung African Samoan tsaka yung African American. Tapos yung silent fight pa nila dun sa funeral, doon talaga yung escalation. Gotta be the next Captain America. Tsaka ang dami ring minor characters doon na tayo na Bobby Cannavale doon Bobby pare. Cannavale. Si Desk Pop. Yeah, what was that? 08? December 08. Ganda eh. Maganda rin yung si Steve Coogan dun. Steve Coogan, I see. Siya yung si David Ershawn. Pero gusto ko rin yung bodyguard niya na Australiana. There are two things I like in this world. The dimples just above the lady's buttocks and Kylie Minogue. Oh God, I forgot that scene. Marami siyang shit. Meron siyang shit na
na for some reason, ang daming hot na may gusto kay Will Ferrell. Oo, yung asawa niya tawa ko doon eh. Yung kahit yung kalaban, di ba? Christina. Ay, yung kalaban na babae. Yung kalaban na babae na hot Brazilian girl or something yung like that. pinolish yung baril niya na kahoy. Ala po doon. Pinalish yung baril niya tapos may varnish. Sobrang labo. Yung pagbalik sa sobrang kinis na. Ang ganda ng lahat. Yung buong bit na asawa niya si Eve. Si Eva Longoria. Eve Mendes. Ay, Eva Mendes pala. Si Eva Longoria pala yung sa ano? Desperate Housewives. Desperate Housewives. Sa Desperate Housewives. Parang sobrang ganda ng pagkakagawa sa kanya. Tapos parang oblivious pa siya na hot siya na babae na. Tapos siya pa yung parang that's the old lady. Parang the old ball and chain. I'm Dr. Sheila Gamble, his wife. Tapos ako parang na doktor pa siya. Alam mo yun? Parang Natatawa. Alan is apps, so serious. Parang ginaganon lang yung parate. Kahit sobrang kupal. asar na asar siya, di ba? Natatawa ako dun sa subtle acting ni Mark Wahlberg. Di ba nung paalis na sila sa bahay niya, tapos nagbabay yung... Gusto niya Bye, halikan. Sheila. Gusto niya halikan. Yung buhay beso siya. I love... Tapos yung di ba simple man ng beso. Tapos biglang straight up sinabi, I love you. Sinabi lang niya, I love you straight up. Sobrang bobo eh. Ang ganda ng backstory nila na ano pa siya, dancer pa sa New York Knicks, parang ganun, di ba? Before Bakit siya maging doktor? Sobrang bobo nun. Tapos yun yung isa mga pinaka-bobong backstory of all time na pimp siya dati. Yung hindi siya aware na pimp siya. Parang, just taking them, para bodyguard lang sa dates. Just a consultant with this. You were a pimp. Parang sinasabi sa kanya. Diba? Tapos, there's no crying in the pimp game. Straight up, naka-gold chains na siya, nakasuot siya ng May grills siya. May grills, tayo na. Sobrang solid. Si ano siya, tawag na niya si Gator. Si Gator. Gator's bitches better be used to Jimmy's. Small thing rin kay Mark Wahlberg. Kasi technically si Mark Wahlberg yung straight man. Hindi din eh. Hindi rin eh. Siya, mas straight man pa nga si Will Ferrell. Nakakatawa yung mga things na nangyayari sa kanya. May part siya, ginawa yung marunong pala siya mag-ballet. Yun yung mga parang inaaral niya yung mga bagay na ganun out of spite. Out of spite. Dahil gusto Kasi niyang... toxic male siya. Gusto niyang pagtripan daw yung isang nagbabalay doon sa kanila. So, nag-aral siya out of spite. Sobrang galing. Wow, that's actually pretty good. Ginanon siya nung ano niya. Tapos may mga iba lang yung talagang yung, I'm like a peacock, I gotta fly. Tapos sinipa lang niya yung water cooler. So, galit lang yung tao. Extra things na ginagawa. Tapos yung minsan parang nag-type lang sila sa office. Bigla siyang tumayo. Dito yung mukha. Tapos nagwala lang siya bigla. Ganun. Yung first scene pa lang nila na tungkol dun sa Lion and Tuna. Lion and Tuna. Ang ganda nun eh. Parang so well done. Improv kaya yun? I'm sure may guidelines. Parang ganun. Pero feeling ko hinayaan lang din sila eh. Galing eh, no? Yung tipong, but a lion? Versus a full 400-pound tuna? And my buddies? In the ocean? Lions don't go to the sea. Sobrang galing din. May parang sinabi siya yung maggagawa sila ng breathing apparatus made out of kelp. We've We've tasted lion now. We will hunt you down. Parang ganun. Tapos binuhusan lang siya ng kape. Ayun yung dulo. Sobrang galing. Kung natatalo si Mark Wahlberg, nambubuli lang siya. Pati yung guy sa Birdman, siya rin yung fucking yun. sergeant nila dun eh. Yun yung underrated Si Michael Keaton. part. Si Captain. Captain Gene. Captain Gene. Just call me Gene. Just call me Gene. Captain Gene. I have 2 jobs. One here and one in Bed Bath & Beyond. Kasi pinapaaral daw niya anak niya maging DJ sa NYU. Because my son is studying to become a DJ in NYU because he want to explore his bisexuality. So parang, Ang dami niya TLC references. Hindi yung maganda dun eh. Meron siya. Hindi siya aware. Because I don't want no scrubs. So there you go again. Are you trying to make us laugh? Like, But with the TLC, I don't get it. Tapos pati yung ano, diba? chasing Don't go chasing waterfalls. You gotta creep. No one says creep unless... they call it TLC. Ganda eh. I think yung strength talaga dun is si Michael Keaton, kahit si Mark Wahlberg, like, Hindi mo kaya in-expect. nilang, pati kaya nilang magseryoso eh. So parang, ano siya,
I think isa yun sa mga pinaka nakakatawang bagay is pag may seryoso kang actor na piniplainless straight yung role nila. Yeah. Pero yung content na sinasabi na sobrang nakakatawa. Nakakatawa. Yun yung pinaka-example nun. Yung mga lahat ng sinasabi ng captain nila. Sobrang laugh trip. Kahit sobrang silly na siya. Like nagsasabi siya ng TLC lines. For some reason, walang kinalaman. Yun din yung akin. Kasi lahat ng mga comedy ngayon, parang iniisip nila na parang kailangan ko sabihin to, kailangan may meaning. Pero itong TLC reference, binigay lang sa kanya to serve the joke lang siya. Wala siyang point na iba. Kahit tanggalin mo siya, extra joke lang siya. Yung argument na sabi, pag tinanggal mo yan, hindi magbabago yung story. Totoo. Pero nakakatawa siya. Maganda siyang addition eh. And a very welcome one. Diba? Sobrang welcome. I'm thinking rin of how the other guys parang na-subvert niya yung expectation ng body cop movies. Kasi nga, yung point mo kanina, usually it's one straight man. Good cop, bad. Yeah, good cop, bad. Ito, dalawa, like they're the other guys. Bobo lang sila pareho. Bobo lang sila pareho eh. And I was watching, parang first time lang ata ginawa ito na bobo sila pareho. Maganda ng backstory nila parehas. Both of them are, like for example, sa Rush Hour, mas interesting yung background ni Jackie Chan kumpara kay Chris Tucker. Pero yeah, yun lang. Kara. Diba? Yun ang impression ko kay Jackie Chan. Kara! Kara. Tapos Egg rolls. Yeah. We could have been something. We could have been together. But you one crazy ass bitch. Sobrang. Sorry. Chris Tucker. Rush Hour yung next namin. Oo nga, no? Parang dapat. Pero, yung maganda nga dun is, yung individual backstory sila maganda. Plus, parang every scene na ginagawa nila is mas may natututunan ka about them. Diba? Ang dami. Ano pa ba? Ito pa sa mga pinaka-underrated scenes ko. Meron silang trope dun na nag-orgy yung mga homeless sa kotse ni Will Ferrell. For some reason. Dirty Mike and the Boys na played by the director, si Adam McKay. Tapos nakakatawa kasi nung nahanap nila yung kotse, ang dami nangyari dun sa kotse nila. Na tipo, Mama Dear came by and gave birth. Ganun. Kaya sobrang ganda nga rin ng bloopers nun eh. Hindi sa isa niya kung ano yung nangyari. Tapos we thought what was told, I thought that was a deer vagina, but it turned out to be human lips. Tapos, yung tawag doon, meron note daw na iniwan si, Thanks for the F-Shack, Dirty Mike and the Boys. Parang ganun. Tapos nung isang time na nakaparada yung coaches, nag-uusap sila ni Mark Wahlberg sa labas. Dumating si Dirty Mike. Tapos niyaya niya hey, we're gonna do something in this Prius. Parang ganun. Hey, are you Dirty Mike? Sobrang. Yun, hindi na kailangan din yun Hindi nga kailangan. Hindi kailangan si Dirty Mike. Wala siyang factor. Wala. The plot is pretty simple. Sino yung main baddie doon ulit? Si David Earl. Tapos yung big boss. Yeah, actually, siya? Yung babae, diba? Di ba medyo parang protesta siya against financial scams? Sa paano, ganun yung eh. Ganun si Adam McKay. Galit siya sa mga mayayaman eh. Okay, galit siya sa mga 1%ers eh. So, parang ang villain dito is mga financial people na gumagamit ng mga iba-ibang klaseng investments for their own good. Parang ganun. So, may deeper meaning rin pala tong the other. Gagawin sa buong credits roll, in-explain niya lahat ng like financial schemes. Yung Ponzi scheme. Yung Ponzi scheme, ganun, di ba? So, yeah. Kasi parang yung main thing na nangyayari sa kanila is may nagnanakaw nung pension ng police. Hindi, pero nalaman lang nila yun nung nandun na sila sa dulo. Sila pala yung biktima. Pero something maganda. Like si David Earl. Maraming yung jokes na nakapatong doon. Pero very basic ang story niya. Yeah, sobrang. And napakadali intindihin at sundan. Let's talk about the casting din in a way na no one could have played like Mark Wahlberg's character. Wala. Yeah, dude. Like, inisip ko nga, like, out of the blue, like, straight-laced Tom Hanks, maybe? Hindi rin eh. Hindi, kailangan mo kasi... Kailangan mo tough guy eh. Kailangan yung unexpectedness eh. So, I think he was the perfect talaga. Perfectly casted talaga. Kasi hindi pa ata siya nagko-comedies before that. Na mainstream, na ganoon ka mainstream. Baka meron, pero, or baka maliit lang or ito something. Big budget, Will Ferrell movie. Sila talagang dalawa. Ganda ng casting nitong fucking movie na to. Michael Keaton, sobrang solid.
Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Si Rob Riggle tsaka si Damon Wayans Jr. Diba? I hope you like prison food and penis sa dulo. Si Damon Wayans Jr. Sobrang kulit lang eh. Ang dami pa rin isa sa mga ito pag-uusapan natin. I think one of the best comedy scenes of all time. Si Grandma Ramos. Grabe. Doon ako umiyak. Yung pass the message. Pinos ko yung recent rewatch ko, pinos ko siya para, puta, hindi ko na kaya to. Kailangan kong huminga, pare. Sobrang ganda ng bit na yun na nagpa-pass the message sila ng sobrang laswa na messages ng asawa niya, tapos di na kaya ng grandma. What you're saying is too personal. He said he wants to have iced tea together. Is that really all, Grandma Ramos? I don't want to say. He wants to turn off all the clocks. Ganda na lang yun. Ganda na. Tapos, tawag din, yung actress na yun, si Grandma Ramos, patay na siya. Rest in peace. Pero sobrang ganda ng pag-execute ng ginagawa niya. Parang feeling ko kumuha talaga sila ng grandma, tapos para sinabi na, sabihin mo lang doon. Sabihin mo na itong mga shit na to. Huwag mo actingan kung ano naramdaman mo. Parang ganun. Ano yung name ng bida ulit? Sorry. Ni character ni Mark Wahlberg. Hindi ko nga alam eh. Yeah, it's Si Mark Wahlberg. Si Terry Hoyts. Terry Hoyts. Saka si Alan Gamble. Sabi doon, you're not just drinking. You're drinking with Terry Hoyts. Kasi ulo lang sila sa bar. Ang ganda ng shot na yun. Very creative siya. Doon lang sila sa bar, nagbabarilan. Tapos babarilan sila. Ayun, meron din mga ganong scene na, ano yung part na may mga matatandang kumakanta? Sa bar, natandaan mo yung scene na to, nasa bar sila. Tapos bilang sinabi lang ni Wilfer, my part's coming up. Tapos kumanta lang siya kasama ng mga matatanda pagkatapos. Tangina, sobrang. Extra lang siya. Extra joke lang. Parang nilagay siya para pag-isipan ka na parang, baka part 2, hindi. Parang gano'n, hindi ko alam. Parang gano'n. Parang, ano kasi siya, para naglagay sila ng mga jokes na hindi masyadong maapektuhan yung kwento. Oo nga. So, para yun nga, madali pa rin tindihin yung kwento. Hindi siya makakomplicate. Diba yung mga Christineth parts doon, hindi naman siya sobrang... Christineth. Sobrang yung ex niya. It's Christineth. The one with the vodka is here. Arnie Palmies. Arnie Palmies. Very quotable. Nakakatawa rin yung guy na yun eh. Yung guy na rin na yun, di ba? Tapos nakakatawa yung nakatakas na sila, sa kotse sila. Tapos nasa kanila yung phone, di ba? Tapos habang ina-analyze nila yung phone, narinig nila, they're still chasing after us. Matakbo pa rin, tangina. Sobrang gago eh. Ganda talaga na The Other. Hindi na ginawa na sequel yun, no? I feel like they couldn't make another story again. Hindi na rin mahilig sa sequel si Will Ferrell, no? Anchorman 2, pangit. Hindi, gusto ko sa akin, yung talaga? jokes niya solid, yung jokes niya. Pero yung kwento niya hindi ganun kaganda. Pero yung very meme yung Anchorman 2. Parang si Harrison Ford naging werewolf. Sobrang bobo nun. That's the ghost of Stonewall Jackson. That's the ghost of Stonewall. Release yourself to me. Tsaka may Minotaur. Nang Shang Tsung siya, no? Sobrang wild nung part na yun. Tapos may Minotaur. Diba? There's not even history. It's mythology. Compare that to this well-structured. The Other guys. It's both worlds of Will Ferrell and then I like it. Ano pa nga siya tawag doon? To be fair, wild na nga siya in like standards ng mga tao eh. Like not ordinary people would find this very, very tame. Ito yung Other guys? The Other guys, kasi parang ano siya. Ang dami pa rin yung kagaguhan eh. Pero it's more tame than old school. Naman. Or like fucking yung basketball one. Semi-pro. Medyo bobo na yun. Tangina, grabe yun. Ito, daanan lang natin. Favorite joke ko talaga yung semi-pro. Tinrade nila yung washing machine para sa player. Kay Monix. Okay, Ed Monix. Kasi sinabi mo, where's the washing machine? Inaanap for Ed Monix. So this was quote-unquote
Will Ferrell's most mainstream movie to date. Siguro. The other guys. And Hindi he naman most mainstream. he still hit it out of the park, pare. Ganda. Galing. Ang ganda talaga. Meron din mga scenes doon na sobrang na-enjoy ko yung pumunta sila sa office ni David Urshon. Tapos binabribe lang sila. Oo, yung na-realize yung nila, like- binigay nila yung water with the lemon in it. Parang ganun. The cucumber. The cucumber really brings out the... Access the glacier water. Parang ganun. Tapos yung binibigyan sila ng tickets, diba? Courtside tickets. So, pupunta talaga sila, tapos parang tuwan-tuwa. Tapos parang, hey, is that a bribe? Is that a bribe? Tapos ma-realize sila, babalik sila. You have two Jersey choices. Boys or... West Side Story or Jersey Boys. Tapos nanonood silang Jersey Boys. So, sobrang na-hype lang sila. Tapos bad cup sila. Nag-bad cup. It was like, Ang bobo nun. I thought you said bad cop. Doon talaga lumabas yung acting ni Mark, yung ginagaya ng SNL, or kaya yung The Bonfire. There's robot cars outside. Say hi to your mom for me. You know, gano'n siya. Say hi to your mom for me, okay? Saan yan? Anong sketch yun? Sa SNL. Hindi, pero anong sketch yun? Mark Wahlberg talking to animals. Sa animals. Oh my God. Sobrang wild nun. I would say, itong The Other Guys, ang dami yung jokes na unnecessary, pero hindi yun yung type na sabihin mo talaga na Hindi kailangan. hindi kailangan. Or, pwede mo sabihin hindi kailangan. Pero hindi na siya sayang masaya pag yun. wala Hindi siya, Diba? yung fucking quiet fight. Oh, gago. Yes. Yung galit na galit si Michael Keaton. You're trying to see who's gonna be the next hot shot. Pero yung facial expression para sa music. Galit na galit eh, no? Ang galing eh. Tapos ang pinakagusto ko dun, yung bago magsimula yung fight, si Damon Wayans napikon siya kay someone, di ba? Parang face to face yan na solid eh. I'm gonna rock your body with hooks and uppercuts. Parang ganun sila. Tapos habang nag-aaway sila, dumaan yung widow. Sorry for your loss. It's a lovely home. Yung nakakatawa eh, nag-aaway sila pero may respeto pa rin. Alam mo? Fuck. Galing. Ngayon dati guys, sinabi namin lahat, yung backstory ni Mark Wahlberg na binaril niya sa Derek Si Jesus. Sergio. The biracial angel. Bro. Andun lang si Bobby Cannavale sa fucking nga eh. group na yun eh. Sobrang wild eh. Tapos parang side character lang siya. Wala. Parang 4 lines lang siya dun, di ba? Was the last desk pop. Yun dun talaga eh. Alam mo yung desk pop na part? Yung niloloko nila si Will Ferrell na gumawa mag-desk pop, which is ibaril mo yung baril mo sa habang nasa desk. Parang tradition. Tapos parang Kinonfiscate yung baril niya. pinigyan siya ng wooden gun. Tapos maya tinanggal yung wooden gun. Tapos binigyan siya rape whistle. Ang ganda nun. Tapos, Gator wants his gat back. Tapos binigay lang sa kanya eh. Ang bobo rin ng ending ng Nakikinig siya fucking... ng ano. Alam nga ulit yung ending nun, di ba binaril si Will Ferrell, di ba? Tapos, sobrang nakakatawa. Si Michael Keaton. Nakatulaw, akala nila He's mamamatay. dying! He's God! I'm just resting. Tapos nung tumayo siya, ginanon niya yung kamay niya sa mukha niya. Got a bad knee. Ganda nun. The classic, hindi pala siya patay bit. Ang daming mga maganda moments na silang dalawa lang ni Mark Wahlberg. Yung mga I nasa feel loob ng kotse. I feel like I'm inside a vagina right now. yung parang kailangan nilang humabol dun sa crime scene. So, si Will Ferrell na magdadrive. Tapos yung next scene parang nakagano. Si Mark Wahlberg parang burot lang ako nasan siyang kasang kotse. Nakikinig sila ng music. Parang nag-play siya rock music. Tapos nag-play siya ng LRB. Little River Band. Pare. Friday night. Reminiscent. Kinuha yung CDs, binato niya. Galit. Kaya gusto ko si Mark. Technically, siya yung straight man kasi galit lang siya the whole movie. Ang dami yung ganun. Galit siya sa buhay ni Will Ferrell. Galit siya sa status niya. Like, Pero ano niya ang incredibly unbelievable din kasi ng galit niya eh. Tapos, binigyan siya nung yung mug. I got you a little gift. So at first, you see it says FBI. But a closer look, it says female body investigator. Nakakainis eh. Tapos tinapon lang yun sa labas. Walang kwenta. Oh, God. I love that fucking movie. Sobrang
sobrang best. Napaka-rewatchable niya rin. Oo, rewatchable. Grabe, jokes per minute siya, dude. Like, kasi, sa like say, again, Rush Hour, may mga lulls about yung exposition ni Jintao. Like, okay, fast forward na tayo sa racist shit. Yeah. Itong The Other Guys parang Kompleto siya eh. lahat ng parts nakakatawa talaga eh. Tapos kahit anong nagawa nila ng bullshit, like kahit nung nagre-review sila, tapos parang nagkaroon bigla ng parang profiling si David Ershon. I got it from something narration app. Parang ganun. Parang Law and Order narration app. Parang ganun. So parang sobrang bobo nila. Ershon. May ganun. Maganda. Tapos, ito yung malalang ending niya is, nalaman nila kung sino yung kasi ginamit niya yung Faceback app niya Faceback. Para i-prove. Diba? Galing. Ganda. Alan is apps, pare. Alan is apps. Tsaka ito yung pinakatawa din ako nung may isang dinner scene. Yung naghiwalay si Alan sa asawa niya. Yung kumakain siya. Tapos parang, who would make dog shit and say it's parang pwede daw pakainin sa tao. Tapos parang bigla din nag-sprock si Eve Mendes na nakakatawa eh. Yung parang may sinabi siya na Alan, I'm pregnant. Whose baby is that? Whose baby is that? Kids, bitch better be wearing Jimmy's. God. Nag-turn siya eh. Nag-turn lang siya bigla eh. Pero ang ganda rin yung pagkakasti ni Eve Mendes dun. Bandang top ba siya sa inyo? Yung Other Guys? Oo naman. Yeah. Para sa akin, top 5 movies of all time yun. Top 1 sa akin. Sa comedy, na Will Ferrell. number 2. Ano number 1? Talladega Nights. Which is Pero also yun kasi may personal preference mo na May yun. personal preference talaga. Ako, it's number 5. Pero top 5 yung Talladega. Old school, mas gusto ko ng konti old school. Then the Other Guys. Talladega Gets Nights, naman. Step Brothers. Yung The Other Guys talagang all time. Pag may gusto kang movie na ma-appreciate ng lahat, Yung parang entry point ni Will Ferrell. entry point ni Will Ferrell, I guess. Pwede mo Maganda makita siya. yun eh. Pero Pero hindi pa nga siya yung solid ganun si Will Ferrell talaga sa movies eh. Hindi. Parang Iba siya, iba yung character niya. mild-mannered character siya dito eh. Like, kumpara mo ito sa Step Brothers. Yun ang Sobrang light. feel ko na parang, okay, ito ang Will Ferrell. Tsaka meron siyang para siyang repressed eh. Kasi may inner rage. Gandang anong layers ng acting niya dun eh. Ang makakompare kong character niya dito, hindi ko kasi masyadong natrip. Ano yung movie yung may nagnanarrate sa buhay niya? Stranger Than Fiction. Stranger Than Fiction. Which okay lang yun. Para sa, Medyo serious yun eh. it was okay. Stranger Than Fiction. Sakto lang yun. Sakto lang sa ano. May mga saktong Will Ferrell movies naman. Yung Sherlock Holmes, yung pinapanood ni Alex. Hindi siya sakto eh. Sobrang hindi siya nakakatawa. Basura level siya. Pero which is weird, kasama niya si The Boy eh. Si John C. Reilly. John C. Reilly. Parang ginawa lang nila para sa pera. Gusto yung trip natin mamaya. Ayo. Tinan natin. Yun yung hype dun eh. That's the hype that came with it. From Talladega Nights, Step Brothers bilang Sherlock. Pero ang key difference is hindi si Adam McKay yung gumawa ng Sherlock. So That's the ghost of Stonewall Jackson. sabi ko pa Release your soul to me. si John C. Reilly ba Stonewall Jackson? Tayo ng bobo. Grabe. Yung cast ng mga... Kaya may Liam Neeson nga, di ba? From the History Channel. Mga cameos na lang kasi. Pero yun, I think si Will Ferrell at si John C. Reilly pa rin talaga yung parang favorite ko na one to combo. Pero for some reason, si Mark Wahlberg na enjoy ko. Kahit yung Daddy's Home, gusto ko yung dynamic hindi ko na Kasi masyadong maganda yung movie, pero na-enjoy ko siya. Is Will Ferrell there? Will Ferrell, Mark Wahlberg. Parang ang dynamic naman nila is si Will Ferrell yung stepdad, tapos si Mark Wahlberg yung totoong dad. Tapos si Mark Wahlberg yung cool type. Tapos si Will Ferrell siya yung medyo nerdy dad. Okay. Nakatawa siya kasi yun eh. Parang yung dynamic pa rin lang ganun eh. Same shit pa rin. Yung ending nun, Si John Cena si John Cena yung isa pang tatay nung yung biological dad nung napakasalan naman niya. na isa. Weird ending, pero solid. Si Doctor of Thugonomics? The Doctor Thugonomics. Tapos sa Daddy's Home 2, umuwi yung mga daddy nila. Na si Mel Gibson. Tsaka si John Lithgow. Tsaka John Lithgow.
Nakakatawa siya. Third Rock from the Sun? The Trinity Killer, ba? Di ba kalaban sa ano yun? Dexter. Sa Dexter? Siya the Trinity Killer. So, siya yung kontrabidang serial killer. Kalaban niya ang serial killer na mabait. Nabida. Okay. Well, serial killer pa rin siya. Hindi naman siya... Pero ang pinapatay niya lang yung mga dapat mamatay. So, mabait siyang serial killer. Hindi mabait. Meron lang siyang code. May code lang. May code of killing siya. So, kung may code ka, mabait ka. Hindi. So si John Pumapatay Lithgow yung pa rin siya eh. si John Pero, Lithgow yung kailangan nila mamatay. nagdi-drain ng dugo. Ha? Si John Lithgow yung nagdi-drain ng dugo. Hindi. Si ano yun? Si the Ice Truck Killer yun. Sa season 1. Season 4 pa ata. Or season 3 siya. Ano. Yung ba yung greatest rival niya? Ang greatest rival niya, para sa akin si Ice Truck Killer yung una sa season. Di mo pinapanood. Bakit mo tinatanong ng mga ganito? Para sa akin, Ice Truck Killer kasi balak mo papanood. Huwag na. Sige, baka papanoorin ko. Di ba? Sige. Maganda. Doon nalaman ko nandun pala si Surprise Motherfucker. So, Gago nung nakita ko yun ng season 1, parang, uy! Parang si DiCaprio. hindi ka yung meme. Surprise, motherfucker. Tapos parang, yun yung meme eh. So I guess i-wrap up natin tong deep dive episode na to. Bago siya maging Dexter. Bago siya maging Dexter episode. Dexter's Laboratory. I again gets isa to sa mga pinakamagandang Will Ferrell movies of all time. Number 5. Oo. Number 5. Sa akin 1. Sa'yo 2. Sa akin 5. 2. Pero ako 2 sa comedy films of all time. Kasi 1 and 2 ko, Will Ferrell parehas. Pero nandun din siya. How does it fare sa overall films of all time? Pare? Kasi para mataas din siya. Nasa top 10 siguro. After everything I've watched. Top 10. Pero lahat naman niya subjective. Ayoko naman magmukhang guy na kailangan yung panoorin. Pero ako, I would go out on a limb and say, isa to sa mga must-watch movies of all time. Must watch. Like, hindi pwedeng hindi mo panoorin to. Like, parang medyo weird sa akin. Pag Pinanood ko siya with hype going in. And may inggit ako sa inyo kung hindi nyo pa siya napapanood kasi you are about to May experience. chance kayo panoorin for the first time. Oo, man. Sobrang nakakaingit yun. So, Fuck. That was before Zoolander. Like, fuck, sana. Sana kaya ko siyang panoorin for the first time. Grabe yun. The Other Guys is something na para sa akin pwedeng panoorin ng lahat. Hindi mo kailangan maging comedy fan, hindi mo kailangan, accessible siya that way. May action siya. May action siya, may celebrities na sikat, 'di ba? May madaling intindihan yung plot. So, perfect. Yung drama niya na sa ilalim, covered pa rin na in comedy. Comedy pa rin kahit yung gaguhan niya. Kahit na nag-break sila ni Eva Mendes dun, di ba? So pag hindi mo na mapanood, sana panoorin nyo. And kahit sinabi namin yung mga spoiler, hindi. Iba pa rin. Iba pa rin yung experience na panoorin mo siya na buo. Saka ano naman siya parang naka-formula siya na parang buddy cop movie na they're going out of their way, define nila yung captain nila, tapos bila na lang silang, sumobra tayo, so i-demote sila, tapos bilang magre-reunite sila. Kailan mo ba ito? Tinitin ako kailan? 2010, di ba? 2011? Peak si Will Ferrell pa dito. Kasi na-imagine ko na lumabas kasi doon high school ako eh. So parang the perfect time for me talaga to watch it. Na pag high schooler ka. Tapos kakanood mo lang ng Step Brothers. 2010 pala to. 2010. Third year high school ako nun, pare. I would say kasi, pag-graduate na ata ako nun. Ng college. Si Will Ferrell kasi, mga movies niya before, cult hits lang eh. So, napapanood mo lang siya sa DVD. Anchorman, DVD ko lang napanood. Taladega, I think sa HBO ko lang napanood or something. Yung Taladega. Parang ganun. Or DVD na niya yata. Yeah, may DVD. Tapos, Star Movies. same yun, old school, mga ganyan, sa Star Movies lang napanood. Pero ito, parang ito ata yung pinakaunang Will Ferrell movie na pinanood ko sa sinihan. Or Step Brothers. Either one. Kung ano yun. Sa DVD ko na pa Step Brothers. So, yes. The Other Guy is pretty good. Really good. Foo Fighters. I recommend The Other Guys. Ito ay nasa 7 stars sa Goldwyn Reviews. Sa election reviews, ano siya? 4 na hamburgers out of 7 dumplings. Wow. Ako naman sa Andren scale, 5 pale pilsen siya out of 5 pale pilsen. 5 pale pilsen na bukas? Nabukas?
na malamig. Sara? Nakasara. So, iinumin. Ganun pala siya. Iinumin mo pa. Oo. Ganun. Ayoko nang gumawa ng red scale. Red scale? Ayoko na. 4 na kulot. Out of 4 na pata out of 4. 4 patas up, pare. 4 patas up, according sa red scale. Okay. Nararamdaman ko na yung sipon kong nag-iipon sa aking sinus. So thank you so much for hearing us out in this deep dive episode. Mga kinagat ng zombie na hindi nagsasabi sa isa't isa. Sa isa't isa. Si Anden kulay orange na ng konti. Kinagat ako sa bayag, Red. Tinan mo. Ang laki yun. Ang laki. Did you put your... Did you touch my drum set? Step Brothers. You touched my drum set? Why is so sweaty? I was watching Cops. Anyways, thank you so much, everybody. Pwede na tayong umahon. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.